Good evening sa bawat isa. Welcome po sa ating beginners webinar. Unlocking the Secrets of Forex, a Beginner's Roadmap. Ang webinar po na ito ay handog sa atin ng Insight Edge Learning Center at ng ating TICMIL, ng ating preferred broker, Forex broker, and partners sa ating Forex business na ito. Ang webinar po na ito ay recorded. So, kung gusto nyo po na kumuha ng copy ng recording, you can drop your email address sa chat box and we'll send the recording link sa inyo after ma-upload sa ating site. Yan po. Okay? People are coming in. Thank you po for making time kahit na under tayo ng weather. Si Typhoon Christine is ravaging the Philippines. But life moves on, sabi nga. And the show must go on. Okay. So before we go deep into the webinar, let's put ourselves in the presence of the Lord. We always do this at the start and the end of our webinar. Nagpipray po tayo. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa buhay at kalakasan ng bawat isa, sa karunungan na meron kami, sa opportunity na nakalatag sa aming harapan. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong pagpapalang ito. Maraming salamat, Panginoon, sa opportunity na kami ay ma-involve sa forex trading, sa TICMIL, Panginoon God, at magamit namin ang parting ito ng buhay namin para makatulong kami sa mga nangangailangan, una-una sa aming mahal sa buhay, Panginoon, at sa mga iba pa na nilalagay mo sa aming daan, Panginoon God. Dalangin namin, Panginoon, na pagpalain mo po ang bawat isang umattend, Lord, sa webinar na ito. Bigyan mo kami ng presence of mind, ng magandang internet connection. Marinig namin ang mga ituturo audibly and visually, Panginoon, ay maging okay ang streaming, maging stable ang aming internet connection. At nawa, Panginoon, ay magamit namin itong karagdagang kaalaman upang kami sa aming trading journey ay ma-enjoy namin at ma-appreciate namin ang blessing mo na ito na inilagay sa amin, binigay sa amin, Lord God. Lord, we also remember, Panginoon, ang mga kababayan namin na sinasalanta ngayon ng bagyo, Panginoon. Dalangin namin, Lord, na tulungan mo sila, ang kanilang mga buhay ay preserve mo, Panginoon God. At nawa, Lord, ang experience na ito ay lalong maglapit ng kanilang kalooban sa iyo, Panginoon God. At alam namin, Lord, may plano ka, may magandang plano ka sa kabila ng lahat. Kami, Panginoon, ay nagsasubmit sa iyong authority. At nawa, Lord, ay higit naming makita aming sarili na kinikilala ka bilang aming Diyos. Maaasahan ang iyong tulong ay inaasahan namin, Panginoon, sa mga sandaling ito. Abutin mo nga po, Panginoon, at i-elevate ang kalagayan ng aming mga kababayan, Panginoon God. At kung maaari, Panginoon, ay patigilin mo na po ang bagyo, ang pag-ulan, upang hindi na dumami pa ang masalanta, Panginoon God. Ito po ang aming dalangin at iniklaim namin, Panginoon, ang iyong tugon. Ito ay hinihiling namin sa matamis na pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Okay, so hello, Forex. So ang Amen. title natin ngayon ay parang ang background niyan is parang sa isang programmer. Sa isang programmer kasi ang una niyang pinoprogram is mapalabas yung hello world sa kanyang code, no? Ayan, so bilang beginner sa forex trading or sa forex ay ano nga ba o paano nga ba ginagawa itong forex, no? Yun ang unang tanong siguro natin. At disclaimer lang, this webinar is provided for forex education purposes only and
No information or opinion expressed during this webinar should be taken as a solicitation or offer to buy or sell any currency, equity, or financial instruments or services. And risk warning, trading financial products on margin carries a high degree of risk and is not suitable for all. Please ensure you fully understand the risks and take appropriate care to manage your risk. Past performance, however good or excellent, is no indication or guarantee of future excellent or good performance. Your decision to buy, sell, hold, or trade currencies and other financial instruments involves a risk of substantial losses. So before undertaking any trading activity, please consider carefully whether such trading is suitable for you, considering your financial condition and ability to bear financial risks. So may associated risk po talaga pagka tayo ay nagfo-forex or nagtitrade sa forex. At malalaman natin yon kaya tayo nag-aaral. So if you go to www.tickmill.com, instruments forex, no, makikita natin doon ang page na to o yung screen na to, yung snapshot na nakikita nyo sa inyong screen ngayon. So ang nakalagay doon is forex trading, access the world's largest market and trade more than 60 currency pairs. So ang forex ay world's largest market. So ang analogy sa kanya ay palengke or supermarket. Yan, or mall. Yan. So ano ba ang experience natin sa mall? Doon tayo nag-acquire ng mga bagay na kailangan natin. And doon tayo syempre para ma-acquire natin, nagdadala tayo ng pera and may exchange na nangyayari. Yun, kaya siya forex, foreign exchange. Nagpapalit, no? May pinagpapalit tayo. Yung pera natin, nagiging item. Ganun ang na-experience natin sa market. Okay, so ang forex or foreign exchange market is market, quote unquote. Yun. So isa siyang marketplace kung saan may nangyayaring palitan. And that is the world's largest market. Bakit largest market? Dahil involved ang lahat ng tao sa mundo. No? Involved ang lahat ng tao sa mundo in foreign exchange. Later on, malalaman natin bakit na-involve lahat ng tao. Okay. So dito rin sa site na to na www.tickmill.com instruments forex ay dito natin makikita ang mga topics na dinidiscuss all you need to know to start forex trading or FX, yun ang isang shortcut ng pag sinabing forex. Ayan. At hindi naman natin siya babasahin ng sabay-sabay, no? Yung alam ko ang i-share ko sa inyo, but at least you know that there is a legit resource or source of information patungkol sa forex trading. Okay? Yung isang topic doon like yung forex brokers, what they are and how they work. Isang session niya na i-discuss natin by next Thursday. So basically ang ating webinar na to for beginners, for newbies is a 4-part series. So yung today is the introduction to Forex, Hello Forex, then ano ang broker at bakit Tickmill ang preferred broker natin, yun yung next week. And then paano tayo nagpi-place ng order talaga. So yun yung ating Forex trading platform. Yun, saan tayo, aaralin natin yun. And then ang last is we will share a strategy so that you can start trading Forex with ease. Yun ang objective, yun ang goal natin. So after the 4 meetings, every Thursday, 7 p.m., after the 4th meeting, ay equip na kayo to make your own
trading activity. Yun. So yun ang general idea. Okay. So what is Forex? Siguro lahat naman naka-experience ng magpalit ng halimbawa US dollar, no? Meron kang kamag-anak from abroad, US specifically, either umuwi siya balikbayan, nagbigay sa ng US dollar bill, yan, or remittance, no? Yung mga OFWs natin na nagpapadala ng mga pera, no, na currency doon sa mga bansa na pinagtatrabahuhan nila. Pag na-receive natin yon sa Philippines, hindi natin basta-basta ipalit, ibili, no? Unless papalitan natin o yung tinatawag na money changer, i-convert natin into Philippine peso. Ayan. At ito yung isang venue kung paano natin nako-convert sa isang money changer. Ito yata ay snapshot sa SM. But we can also do the money changing sa iba't ibang maraming mga money changers, no. Nandiyan ang bangko at may iba-ibang mga stalls din. Kailangan lang nating mapalitan para maging Philippine peso. Kasi yung Philippine peso, yun ang locally used sa market natin. Okay? So, ikaw na naka-experience na magpapalit ng pera dito is you already have performed Forex without really knowing it. Na-involve ka na sa Forex. Ayun. So yung pera mo, ano bang iniisip mo? Yung na-receive mo na US dollar bill, titingnan mo yung exchange rate. Magkano siya, no? So basically, nakapublish naman yan either sa newspaper, o makikita mo sa money changer mismo, nakalagay doon, di ba? Ano yung exchange rate ng US dollar para maging peso. Ayan. So today ay nasa 57.79798, no? Ang isang dollar. 57 pesos 0.798 ang isang US dollar. At ito ay mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas. May konting difference yan sa money changer, sa mga bangko, ano, dahil nga uh, ang Forex is their business. Yun, business nila yun eh. So hindi sila usually uh, nagsasakto, no? May guide lang nila ito na ginagamit para uh, maka-adapt dun sa exchange rate. Kasi bukas, maaring iba na naman yan. No? Kaya yung protection nila dun sa part na yon is kumbaga ini-infuse nila sa exchange rate nila today. At kung makikita mo rin, no, iba yung peso kapag bibili sila ng dollar sa'yo, iba rin kapag magbebenta sila ng dollars, US dollars sa'yo. Di ba? Magkaiba yon. Pag bibili sila sa'yo, normally, mas mababa ang presyo. Pero pag bibili ka ng dollar sa kanila, mas mataas naman. Meaning, siguro, pwedeng sabihin na 58 pesos per dollar. So magbibigay ka ng 58 Philippine peso para makakuha ka ng 1 US dollar. Pero pag sila naman ang kukuha ng dollar mo, papalitan nila yon ng mas mababa, say 57 lang. Even if ang sinabi ng Bangko Sentral is 57.79. Ayan. So, it's a business kasi. Ayan. So, yung palitan na yon, familiar tayo dyan, no? Pagka US and Philippine peso. Okay. So, in symbol, ganito yung representation yan. So, USD, PHP is the exchange rate between USD, PHP is 57.798, which means for every 1 US dollar, it is equivalent to 57.798
Philippine peso. Okay? So yung unang banggit na currency, which is symbolized by 3 letters. So pag USD, US dollar yon. Pag PHP, that's Philippine peso. Yun yung kanilang mga symbol, 3 letters. Yung unang banggit, ang tawag pala doon or ang pinaka-label niya is yun ang base currency. And ang base currency, siya lagi yung 1 unit. Like this. Dahil first mention ng USD sa USD PHP, yung USD ang $1 unit kasi siya yung base currency. And then the quote currency would be kung ano yung actual price, no, nung pair na nung exchange rate. Ayan. So in this case, dahil ang pair or ang exchange rate ay between US dollar and Philippine peso at ang Philippine peso ay second mention, siya ang quote currency. Siya ang mag-bear nung value na 57.798. Okay, may gamit 'yan. Bakit kailangang alam natin kung sino ang base currency at sino ang quote currency? Pag inaral na natin yung fundamentals, may impact 'yan kung ang may halimbawa sa fundamentals kasi may news, may balita na may policy ang US government, ang Federal Reserve, yan. Or yung katulad ngayon, magkakaroon ng election, yan. So basically, ang US dollar ay may mga anticipations sa kanya, yan. May mga perceptions sa kanya kung sino ang magiging presidente. Yon, mga fundamentals ang category na yon. At dahil kung siya ang base currency, may impact yon sa price exchange, no? Versus kung siya ang gagawin mo quote currency. Ayan. So, pag pinagpalit natin ng position, like PHP, USD, ang mangyayari, mag-iiba ang value. Okay? Mag-iiba ang value. Nung kanina, USD PHP, it's 57.798. Now, pinagpalit mo lang position, naging base currency na ang Philippine peso, siya na ngayon ang 1 unit. For every 1 peso is equivalent to 0.0173 US dollar. Yan. So, quote currency. Yan. Kaya mahalaga na alam kung sino ang sinasabing base currency. Ang major currencies na highly traded ay mula sa mga bansa na tinatawag nating first world countries. At basically 8 sila, no? At ito ang US dollar, European dollar, Japanese yen, GBP, no? Great Britain, Australian dollar, Canadian dollar, Swiss franc, and New Zealand dollar. Ayun. Kaya naman, yung pairing nila, yun ang mga major pairs na tinatawag. Major pairs. Euro USD, USD JPY, GBP USD, AUD USD, USD CAD, USD CHF, and NZD USD. Ito ang mga major forex pairs. Pag sinabi nating major forex pairs, sila rin yung mga highly traded. Marami ang nagpapalitan. Marami ang interested sa price value nila. Marami ang nagmamanman sa kanilang movement, no? Marami ang nakikinig sa mga news patungkol sa mga bansa, no? Na yung currency na yan ang ginagamit. Anong nangyayari sa Japan, anong nangyayari sa Australia, sa Canada. Yan, ano ang trade, ibig sabihin ano ang import export nila, ano ang kanilang employment status, no? Mataas ba ang kanilang unemployment rate, mababa ba ang kanilang interest rate? Yan. So lahat ng 'yon ay inaalam ng mga traders dahil
naapektuhan ang foreign exchange between that currency and the other, yung base currency and the quote currency. Ayan. So kung tayo ay mag-i-involve, nagsisimula sa forex trading, ito yung magandang i-trade na mga currency, the major pairs, and in order, meaning Euro USD muna, then USD GPY, then we can go down the list. No? Okay, so nakita natin na mga nations ang involved sa foreign exchange. Yung mga currencies ng nation ang minamatyaga natin dahil may tinatawag nga tayong international trade or the business dealings between two nations, no, and multiple nations. At ilan sa mga nangyayari na mga business dealings ay siguro may make sense natin, like payment received from foreign customers. Yan. So yung business mo dito sa Philippines, ang customer ay sa US, syempre pag magbabayad siya, ibabayad niya yung currency na ginagamit niya dun sa kanyang bansa. US dollar yon. So we need foreign exchange. Magpalit yon, binayad niya para maging Philippine peso, magamit ng ating business dito sa Philippines. Similarly, kung tayo naman ang kumukuha ng supplies, raw materials sa ibang bansa, pag magbabayad tayo sa kanila, hindi hindi nila tatanggapin yung Philippine peso. Kailangan i-convert, may exchange, foreign exchange. Foreign sa kanila yung currency natin, kaya foreign exchange. Papalitan yon into their own currency. Yan. Kaya mahalaga na may forex. Kaya nag-i-exist ang forex dahil sa unang dalawang item na yan. And then yung third is investment in foreign countries. Yung mga able people sa Philippines ay pwedeng mag-infuse ng investment nila outside the Philippines. And ang gagamitin nila is yung pera nila dito sa Pilipinas, dadalhin nila doon para magamitin naman ng mga companies or anumang investment na interested sila doon sa bansa na yon. And foreign exchange should happen and happens. At yung pang-apat, ito yung mostly ginagawa natin, no? Currency speculation. Dito tayo usually involved, yung ating forex trading. Currency speculation, meaning ano ang magiging takbo ng ekonomiya ng bansa na yon at makakaapekto sa kanyang sa perception ng currency niya. Bababa ang currency niya o tataas. Pag bumaba, may epekto yon sa exchange, no? Sa foreign exchange, sa pairing, no? Sa pairing, pag tumaas yung currency niya, yung perception sa currency, may epekto yun sa value ng pair. Ayan. At yun, doon tayo sumasabay sa pag-speculate. In other terms, ay parang nanguhula tayo. Hinuhulaan natin kung saan pupunta ang price ng pair. At napakagandang malaman na ang forex market is dumadaloy na $7.5 trillion per day ang dumadaloy na pera. Ganong kalaki ang dumadaloy na pera, yung exchanges na nangyayari, total. Pag kinompare mo siya, yung stock market, kung familiar kayo sa stock market, ng buying ng shares ng companies and all, 553 billion lamang siya per month. No, per month siya. Ang forex market is 7.5 trillion per day. Sa isang araw lang, no? So walang binatbat kung mag-stock market ka. Lalo na kung sabihin mo na Philippine stock market. Kakatiping lang ang makukuha mo sa Philippine stock market. So how do we get a slice of the 7.5 trillion US dollars na
available for us to speculate. No? Meron lang tayong dalawang decision na gagawin. Like these two person, si Poku and si Gabriel, yan. Ang pwede nilang sabihin na yung exchange rate ng euro and US dollar ay tataas. Sabi ni Poku, price will go up. Sabi naman ni Gabriel, no, price will go down. At yan din tayo, no? Yan din ang minamasdan natin. Pag tayo ay nag-foreign, nagtitrade, na, inaabangan natin kung tataas nga ba, saan ang punta ng price. No? Tataas ba o bababa? So pag sinabing ang expectation natin na tataas ang price, ang ine-expect or ang gagawin natin, actually ang action natin is we will buy. No, we will buy. We will place a buy order. Yun. At pagka sinabi mong nag-buy ako ng Euro USD, yung sinasabi mo, ini-expect ko na ang Euro USD ay tataas ang price. So pag tumaas nga siya, then magpo-profit ka. Pag hindi siya tumaas at bumaba, potentially you will incur a loss. Yun. If failed expectation, you will incur a loss. If according to your expectation, binigay ng market, tumaas nga dahil nag-buy ka, you will make a profit out of it. Okay. So, similarly, yung expectation kanina ni Gabriel na price will go down, ang gagawin ni Gabriel, magsisell siya. Magpi-play siya ng sell order. And if bumaba nga ang price ng Euro USD, then na-meet yung expectation ni Gabriel, pwede siyang nag-profit. No? Pero kung tumaas ang price at nakasell si Gabriel, ayun, mag-i-incur siya ng losses. Ayan. So, yun ang mangyayari na common na nangyayari sa tinatawag nating forex trading activity natin. Yan, tulad ni Poco and ni Gabriel. Yan. Sabi ni Poco, I will buy. Sabi ni Gabriel, I will sell. And the market will decide. Yan ibig sabihin ng the market will decide. The collective traders, no? Traders, yung nagfo-foreign exchange, yung sa lahat, yung globally na nai-involve sa forex trading, sila ang yung preference nila ang masusunod, hindi yung kagustuhan mo na based on your perception, based kung ano mang basis mo, no? Narinig mo sa news, and hindi yun ang masusunod, no? Kung ano ang sentiment ng market, kung ano ang gustong gawin ng collective people na nagtitrade during that time na nag-place ka ng buy or sell order, yun ang talagang masusunod. Kung tumaas yan, then it will favor those who bought. Kung bumaba yan, it will favor those who sell. Okay. So, paano mo ngayon mako-compute ang iyong profit or loss? Mako-compute mo ang profit or loss by knowing yung tinatawag na point and pips. Or ito ay mga changes sa price ng pair, and ang change na to ay mangyayari either when the price goes up or the price goes down. Kapag ka yung 5-digit value ng mga pairs like Euro USD, meron siyang 5 digits after the decimal point. Yung 5th digit, pag siya ang nagbabago-bago, siya lang ang nagbabago-bago, no? Meaning, it is changing by points. 1 point per digit, no? Na change. So, halimbawa, kung yung 1.071916 naging 1.07917, then tumaas by 1 point ang price ng Euro USD. Pag bumaba naman into 1.07915, then the price of Euro USD went down by 1 point. And of course,
Kung makasampung points, hindi na 10 points lang ang tawag doon. No? Ang tawag natin doon ay pip. No? 10 points is equivalent to 1 pip. Okay. So ang pip naman ay nangyayari ang change sa second to the last digit. Yun. So yung 1 naging 2, the price went up by 1 pip. Pag yung 1 naging 0, yung second to the last digit, no? Pag yan ay naging 0, then you are down by 1 pip. Wala tayong negative pip and positive pip. Ano? We say that it is up or down. Okay. So kung ikaw ay nakabuy sa Euro USD and it went up by 1 pip, you earn by 1 pip. You earn that 1 pip. Now, kung ikaw naman ay nakabuy at bumaba siya ng 1 pip, then you lose 1 pip sa trade mo. Okay, yun ang gamit nun. So, every digit sa price value ay may corresponding pips. So, yung third to the last digit or third digit after the decimal, kasi nasa gitna siya, no? Ay you go by tens. One digit change is 10 pips ang katumbas. So, yung 1.079 naging 1.080, 16, 10 pips ang in advance niya. Umangat siya ng 10 pips. At kung nakabay ka doon, you earn 10 pips. Kung naka-sell ka doon at umangat siya ng 10 pips, you lose by 10 pips. Okay? Similarly, yung 1.07816 is down. The price went down by 10 pips. In general, every 5-digit decimal place, every 5-digit yung after the decimal place, ay ganito ang counting ng pips. So yung pinaka last digit is by point. Yung sumunod, second to the last is by pip, no? Pagka nasa third digit ka na, to the last ay by tens, then by hundreds, then by thousands, and by 10,000s. Yan. So yung itong 1 na to, pag ito ay naging 2, 20,000, nag-increase siya by 10,000 pips basically. Yan. Pag ito bumaba sa 9, yan, you went down by 1,000 pips. Okay? So kailangang maalaman natin to, matandaan natin to by heart. May sinasabi ang mga changes sa digits that those digits changes are impacting your profit or your loss. Kasi you earn by the change, no? Yung by the changing of the price, no? Doon tayo nag-earn. At doon din tayo nag-loss. Okay? Nagkaka-incur ng losses. Now, yung mga JPY pairs having JPY, currently, 3-digit sila after the decimal. At ito naman ang kanilang change in digit meaning in terms of points and pips. Yung last digit, nung 3-digit after the decimal is by points, then yung second to the last, that will be by pip, 1 pip, then by tens, no? By tens. And then, ito yung kanyang 100 pips. Ito yung kanyang 1,000 pips and 10,000 pips. Clear naman? Okay. Now, so sabihin natin, in terms of figures, magkano talaga yung kikitain? Kasi kanina, ang alam lang natin, we earn pips kapag or points kapag nag-change yung price value. But what is the equivalent dollar
value. Yung dollar, yun ang magiging Philippine peso later on, di ba? Ayan. So, ito yung table representing what you may earn. But yung earnings mo is dependent sa tinatawag na lot size, no? Ito, lot size or volume. Ayan. So, pag ang volume na sinet mo sa iyong order ay 0.01 at gumalaw ng 1 pip ang price ng Euro USD, then nakabay ka, no? Nakabay ka, for example. Then you earn $0.1. Okay? Pag gumalaw naman yung price at umangat siya ng 100 pips, no? So meaning ito ang nabago. Yan, ito yung nabago, naging 8. You will earn $10 if your volume is 0.01. And the pinaka minimum lot size or volume 0.01. Okay. So comparatively, kapag pinalaki mo ang iyong volume, lumalaki rin ang dollar equivalent nung change in pips, no? Change in pips nung price. Yan. Kaya ang sinasabi natin, bagamat gusto natin itong scenario na to na ang lot size natin ay 1 para kung gumalaw man ng 1 pip o agad isang 1 pip lang nagalaw, no? From 1 naging 2, nakabay tayo. May $10 agad tayo. Yan. So, yun ang gusto natin. O lalo na to, no? Nag 10 pips, 100 pips nagalaw. Yan. Naka 1 lot tayo. Yan. Meron agad din tayong $1,000 profit. Ayun. So, bagamat ito yung ating ideal or desired state, maraming consideration bago ka ma-equip to that level. Magsisimula muna tayo na i-feel ang market, alamin ang mga napakarami pang pwedeng malaman sa market, and we discipline ourselves dito sa 0.01 na lot size. Ayan. We discipline ourselves na ito muna para mag-gauge natin ano ba ang nangyayari sa market. Kasi um, ang market, ang financial market, ang foreign exchange market ay ang mga involved kasi dyan, mga nations. No? Kung anong economy ng mga nations, yan, like Europe and US, kung anong nangyayari sa kanila, may gerang involved ba sila, um, may mga pagpapalit ba ng presidente, political, may mga nangyayari ba sa kanila na natural disaster. Yan, lahat ng yon ay makakaapekto sa kanilang economy, makakaapekto sa price, no? Sa price. At yung adverse change in price might give you a negative effect pagka sobrang laki ng lot size na ginagamit mo. Ayan. So kung ito ang ginagamit mo na lot size 1, imagine if nag-move siya ng against you, against sa trade mo ng 10,000 pips. Yan. $100,000 agad ang impact sa'yo financially. Yan. As opposed sa $1,000 lang kapag ka 0.01 ka. Ayan. So again, dito sa slide na to, nakita natin ang dollar equivalent nung change in price. No? Kanina, ang nakita lang natin is we earn by pips. But how much is that? We now know. Yung change in pip, laging may kasamang lot size para makuha ang tamang dollar equivalent na potentially maging profit natin. And similar and reciprocally,
yan din ang potential mong malos, no? Kahit na ganito lang kaliit ang iyong lot size. Okay. So, yung slide naman na to is telling us kung paano i-calculate ang enough capital natin in such a way na ma-manage natin yung account natin na hindi tayo agad makaka-incur ng loss na yung madaling maubos yung ating kapital, yung dineposit natin. Kasi sa forex trading, para makapag-trade ka, kailangan maglagay ka ng kapital. At yung kapital na yon doon sa trading system ay kumukuha doon ng certain amount whenever you trade with a lot size for a specific lot size. So pag sinabi nating 0.01 lang ang ginagamit mo per trade, per buy or per sell na gagawin mo, dito sa Forex calculator, may estimate mo ang kailangan mong kapital. So for 0.01 Euro USD, ang gauge ko for the capital is yung required margin. Yan. So after inputting yung mga necessary values, then I hit calculate. Ang nilagay niya na required margin for 0.01 kapag Euro USD is 2.15. Now, yung $2.15, no? Yung $2.15 sa risk management, managing your risk, yan ang dapat lang na equivalent to 1% of your capital. So kung $2 is 1% of your capital, magkano ang 100% ng capital mo? Yung 100% ng capital mo, that would be $215. Yun. Ano ibig sabihin nun? Kung ikaw ay magti-trade ng 0.01 sa Euro USD na pair, yun lang ang iti-trade mo at mag-o-open ka lang ng isang order at a time, then following the proper risk management, you need 215 initial deposit or capital para every time na mag-o-open ka, 1% lang ang nire-risk mo. Yan, 1% ang nire-risk mo. Okay? Yan. So, yun lang yung sinasabi ng slide. Kaya naman, kung gusto mo na mas malaki yung profit, kasi sabi na natin, 0.01 parang ang bagal umangat, no? Ang bagal mag-profit. So, pag ginawa mo yung 0.05, ang lot size mo, yung kanina sa table, no? Ang kailangan mo na capital is magkano to? Kasi ang 1% is 10.73. So, ang kailangan mo na capital is $1,073. Yan. That would be part of your tinatawag na risk management. Yan. Hindi maganda na magstay dun sa $215 kanina kung ang nire-risk mo o ang ginagamit mong lot size ay 0.05. Yan. That is the suggestion, no? Kung gusto mong ma-enjoy ang trading, tumagal ang capital mo, yung pagstay mo na nakakapag-trade sa market. Yan. Make sure na ang nire-risk mo lang lagi is 1% of your capital. Pag sinabing inire-risk mo is 1% of your capital, in relation yon sa lot size, no? Yung lot size. Yan. Pag pinalaki mo ang iyong lot size, tumataas ang iyong risk. Risk of what? Risk of losing your capital. Yun. Yun yun. So, in order to preserve your capital,
babaan mo ang iyong risk. Babaan mo ang lot size mo. Or the other way around. Taasan mo ang iyong capital para pag tinaas mo ng konti ang iyong lot size, ay nandun ka pa rin sa tamang risk management. 1% of capital is being set forth as the risk. Okay, so gumawa ako ng summary ng capital against lot size, suggested lot size per capital. Yan. So kung ang hilig mo or nainganyo ka, na-inspire ka na one lot ako lagi, no? One lot ang iti-trade ko. 'Yon. Para maging nandun ka sa safe environment, may breathing space ka every time na mag-open ka ng trade. Hindi ka kakabahan na mauubos agad ang kapital mo. 'Yon. Lalakihan mo, no? Gawin mong $21,000 ang ipapasok mo para yan, okay lang na mag one lot ka per trade. Dahil for every Euro USD, one lot na i-open mo, around 1% lang ang iyong risk doon. No? 1% lang ang risk mo. Napakaliit. No? So that's how it's psychologized, yung mindset natin. No? So pag tayo ay 0.01 to 0.05 ang gusto nating variation ng lot sizes natin, at least meron dapat tayo na $1,000 initial deposit sa ating trading account para hindi naman agad mawala yung market, yung galawan ng market, no? At ma-enjoy natin yung trading. Yan. Okay. So itong slide naman na to is a comparison between traders. Si Almira, si Allen, si Ezra, si Sydney. For example, mga traders sila. Magkakaiba sila ng capital, no? In that sense, magkakaiba sila ng lot size na pwede nilang i-trade. Pare-pareho silang um, uma-adhere sa proper risk management. 1% lang ng kanilang capital. Kaya dahil maliit yung capital ni Almira, 1,000 lang, nag-adhere siya sa 0.01. No? And si Sydney, nilakihan niya yung capital niya, nag-adhere siya sa sagad, 1.0 na lot size. Now, assuming, hypothetically, nag-buy sila ng Euro USD, and further, assuming, pare-pareho ang naibigay na na price value sa kanila, and assuming ang market biniyayaan sila tumakbo ng 100 pips, 10 pips pala, 10 pips, tumakbo ng 10 pips, umangat ng 10 pips. So dahil buy, ang expectation natin ay aangat ang price at pinagbigyan sila ng market, umangat ang price by 10 pips. So kumita sila dahil na-meet yung expectation nila, tama yung position nila, buy, tama yung inopen nilang order, buy. So nag 10 pips sila. Now, magkakaiba sila ng reward. Yan. Si Almira, dahil 0.01 lang ang lot size niya, kumita siya ng $1. Si Sydney, kumita ng $100. Ayan. So, isipin natin, kung ako yan, parehong nag-a-analyze lang tayo, pareho lang tayong nagsumikap, mag-aral, pareho lang ang binabasa nating market, no? Pareho lang yung speculation natin, no? Pare-pareho tayo nag-buy, pero dahil magkakaiba tayo ng capital at magkakaiba tayo ng lot size, magkakaiba tayo ng natatanggap na reward sa market. Yan, or profit. Okay? And it goes without saying na if it so happen
na bumaba ang price by 10 pips, ganyan din naman kalaki ang mawawala sa kanila. So kay Elmira, $1 lang ang mawawala. Pero kay Sydney, $100 yun. No? Dahil malaki nga ang kanyang lot size. Ayan. So double-edged, kumbaga double-edged ang engagement natin. Pag hindi tayo pinabura ng market, we incur the loss. Yan. We will incur the losses. Yan. Kaya sinasabi natin, bago tayo yung risk warning natin kanina, let's know the risk. You should understand the risk. And gusto mo bang mag-engage sa ganong activity? Yan. You decide. And we are presenting it here, both the positive and the negative effect. No? Hindi namin tinatago kung anong posibleng maging effect. Hindi namin kayo hinahype. No? Yan. May questions po ba? Tingnan natin sa chat. May questions po ba? Wala. Mukhang malinaw naman ang presentation or napaka-basic, no? Napaka-basic ng ating presentation. Right, sorry. Okay. Yan. So yun ang tanong. Isang magandang tanong. Need po ba ganoon kalaki ang capital? If you will adhere to the proper risk management, yes po. Ganon talaga. Yung, kumbaga, mamali ka man ng trade, yung hindi ka pagbigyan ng market, then, ano lang, chill ka lang. Ayun. Kasi nga, kaya nung capital mo. Yan. Na-experience naman natin yan. Pagka $30 account lang, konting galaw lang, ang laki ng percentage na mawawala and napaka-risk. Laging na o-open up sa pagkasunog ng account pag maliit ang capital. Yun po. Yun po yun. At kung mas malaki ang capital mo, mas madaling bawiin. Kumbaga, kung nag-loss ka, mas madali mong mabawi yung losses mo dahil malaki pa yung capital mo. Ayan. Kumbaga, some other time, some other round, kung ano yung opportunity na nakita mo sa market, mababawi mo yun dahil may enough capital ka pa to trade. Ano? Yun po. Siguro pa ang sinasabi natin dito, yun ang suggested, no? Suggested, but hindi naman kayo pinipigilan na mag-try na magsimula sa maliit na kapital. No? Say, yun nga, yung pinaka-minimum natin sa Tickmill is 1,700 pesos or around $30, no? Around $30 ay you can start and earn, no? Doon. 0.01 ng 0.01 nga lang. Yan, 0.01 ng 0.01. But huwag kang mag-expect na from $30 after the day's trading ay kumita ka ng malaki. Ano? Ayan. $1,700 po. Or I don't know kasi tumaas na ang exchange rate ngayon, no? Baka nga tumaas din sa 1,700 pesos ang initial deposit sa Tickmill. Minimum deposit. Na minimum deposit. Okay. So, to experience itong fluctuations ng price ng mga exchange, no, ng pairs, ini-encourage ko na magkaroon kayo ng demo account. Yun ang kagandahan sa forex trading, no. Ang mga brokers natin ay nagpo-provide ng demo account with virtual deposit, virtual money deposit.
So yung activity, yung making sense, making decisions ay hindi impacting sa'yo financially dahil ang gumagalaw, ang ginagamit mo ay mga virtual money. Okay? Natututo ka na lalaman mo ang galawan ng market, ang perception ng mga traders, global traders, ano yung mga nangyayari kapag may news, pag may mga changes sa policies ng government, yan, sa ganitong araw, sa ganitong panahon, sa ganitong oras, yan. Kasi iba-ibang traders coming in, coming out, no? Ang market kasi is open 24/5. Ano? Monday ng umaga nagsisimula, matatapos Saturday na ng madaling araw, no? And open 'yun. Tulog ka, open ang forex market. Paggising mo, open din ang forex market, no? During the weekdays. Ayan, kaya may nagtitrade in and out. Yan. But sa mga changes ng time, pagpapalitan ng mga traders, 'yon, nagbabago ang desire nila or perception nila dun sa market, dun sa price. Tataas, bababa, nagfa-fluctuate 'yon. At yung mga fluctuations na 'yon, yun ang ine-speculate natin kung at sasabayan natin. Kung tataas, we buy. Kung bababa, we sell. And we make profit on it. Pagka nagkamali tayo ng perception, yung buy natin, bumaba ang market, sorry. Pagka yung sell natin, tumaas ang market, sorry. Ayan. Some trade the next round. Yon yung uh, review your analysis, how did you arrive dun sa previous analysis mo, bakit ka nag-buy, bakit ka nag-sell, bakit mali, bakit ano yung mga market conditions, yon. Lahat yon ay i-review mo ulit at i-incorporate mo sa next decision making mo. Ayan. Okay, so before we part ways, kasi malapit na yung time, gusto rin nating i-present na ang forex trading, you can treat it as a business. No? Unlike traditional business na kailangan mong magpa-register ng actual business sa SEC or DTI, mag-invest ng malaking halaga kasi bibili ka ng mga products na pag ibibenta mo, kailangan mo ng mga employees, kailangan mo ng location, kailangan mo ng malaking halaga para ma-ensure na mapapasweldo mo in 1 year or maganda nga in the next 5 years. May pera ka na. Sweldo, warehousing ng mga products mo, logistics, kailangan mo ng sasakyan and all. Ang dami mong iisipin pagka traditional business ang gagawin. Pero dito sa forex trading, lahat ng yon ay almost wala na, no? Kasi sa forex trading, pwede kang mag-trade, no? Kung kailan mo gusto mag-trade. Yan nga, 24/5. Pwede kang mag-trade kung alin ang gusto mong i-trade. Meron tayong 7 major pairs, no? At least may 7 kang pagpipilian. Wala kang customer na isa-satisfy, sarili mo lang, no? Yung paano ka nagko-profit, paano ka nag-loss, yan. So sarili mo lang pa pasasayahin mo. Wala kang employee na na kailangan mong bigyan ng benefits. O, pasayahin mo, pasweldohin mo, palakihin mo ang sweldo and all, no? You have no product to make. Wala kang gagawing produkto, wala kang mga raw materials para makapag-produce ng product mo. Hindi mo rin kailangang i-advertise yung product mo na yon at ipupush sa market. Bili ka na. Ayun, hindi yon. Sa forex trading, ready na. Engage ka lang. I-equip mo lang sarili mo na maging tama, almost tama lagi ang iyong buy or sell orders. You have nothing to store or warehouse. You have no invoices to send out or accounts payables, accounts receivables, and no bad checks. Kasi wala yung mga yan sa business na to. No? And buyers and sellers are immediately available. Whenever you open a trade, you can open it as long as nasa time frame ng
forex market, open ang forex market. Pag nag-issue ka ng buy order, automatic, mafe-fill yun. No? Pag nag-issue ka ng sell order, automatic, mafe-fill yun. Unlike sa stock market, no? Sa stock market, antayan talaga. Matirang matibay. Tapos may oras pa, 9:30 to 12 and 1:30 to 3:30. Yun lang ang oras. Pagka natapos na yon, wala nang market. Sarado na ang Philippine stock market. Pero sa Forex, kung may day job ka, may employed ka sa umaga, you can trade sa gabi. Yan, sa mga ganitong oras. Hanggang madaling araw kung ikaw ay ano naman, night shifter. Kung night shifter at night shift ang trabaho mo, you can trade sa morning. Yan. Pwede mong piliin yung mga highly traded pairs in the morning. Yan. At magagawa mo siya. You alone are responsible for the success of your business. Yan. Hindi ka kumbaga sa'yo nakasalalay yung profitability mo dito sa forex trading. If you treat this as a business, you can scale up or scale down, meaning lakihan mo yung capital mo, liitan mo yung capital mo, or lakihan mo yung lot size mo, liitan mo yung lot size mo. Nasa sa iyo yung decision making ngayon. You can do this business from virtually anywhere. As long as mayroon kang internet connection, nakaka-connect ka sa data, no? You can do this business. Ayan. So let's do this. Actually, yun ang gusto lang natin. We will help you do this business in the next 4 meetings. No? Ay may equip kayo to do the business. Okay. Any other last question? Kung meron pa tayong huling pahabol na tanong from our participants. Kung wala naman po, let's close this session with a prayer. Thank you, Lord, sa mga knowledge na na-spill ngayong gabi, Panginoon God. At dalangin ko, Lord, habang pinag-iisipan ng mga attendees ang forex trading to be their business, Panginoon, ay enlighten mo sila, Panginoon. Ipaalala mo ang mga narinig nila, and kung mag-research pa sila deeply sa business na to, i-point mo sila, Panginoon, sa mga tamang articles, tamang resources, at kung kailangan nilang mag-raise up ng question, they can raise up, Lord, offline. Mag-send sila ng message, mag-send ng email, Panginoon God, sa mga nauna na sa business na to, Panginoon God. And as we always pray, Panginoon, make this opportunity na makapag-forex trading kami, maging side hustle namin, ano man ang aming mga needs, Panginoon, may you bless this forex trading as one of the avenues na pinagpapala mo kami financially, Panginoon God. And Lord, kung ano man ang mga business dealings, kung ano man, Panginoon, ang mga desires ng mga participants, I pray, Panginoon, na you meet their needs, Lord God. You meet their aspirations, and most importantly, Panginoon, ay ang kalusugan ng bawat isa ay maging excellent, Panginoon God. Pagalingin sa anumang mga karamdaman, ang anumang mga hurts and pains, Lord, ay ma-heal ang bawat isa, Panginoon. Magkaroon ng peace of mind, clarity of mind in making decisions, maging wise, Panginoon. Give them wisdom. Give us wisdom, Panginoon God. At nawa, Lord, ay makita namin ang iyong pagkilos sa aming buhay. If this is one of the opportunity na binibigay mo sa amin, make it happen, Lord, sa bawat isa. At maraming salamat, Panginoon, sa Tikmil, kay Ma'am Sally, sa kanilang ino-open na opportunity sa amin para magawa ang business na to, even kami ay nasa Pilipinas at sa mga bahay namin. Lord, again, we pray, keep us safe and protected sa pagdaan nitong bagyong Christine, Panginoon God, and we ask for favor sa mga nasalanta, Panginoon. Help them, Lord. Ito po ang aming dalangin
Sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. Amen. Thank you po for coming and see you next week, no? October 31. We'll talk about the role of Tickmill sa ating business na to. Thank you po. Pastor Shem, Yes, ma'am. bali sa October 29 po, yun about sa isang na-post nyo po na about copy trade, tama po ba? Yun sa 29 is yes, iba po yun. For advanced users na po yun, advanced traders. It's about Okay. copy trading. Tickmill social trading siya. Yes po. Okay, thank you po. Paano mag-set up ng strategy provider, ikaw yung magpapakopya, at paano Opo. mag-set up ng account na ikaw yung mangongopya or follower. Yan. So gagawin natin yung dalawang 'yon doon. So actually first time kong gagawin yung mga 'yon dahil first time kong magkaka-account. Kaya tingnan natin kung paano gawin ito. Yes. Okay, thank you po. Thank you po, Miss Rose. Okay, i-close ko na po yung call. Maraming salamat pong muli. God bless.